Nag-biday ako. Wow. Nag-douche. Ang tagi mo ng tanong. Siya. Ano preparation ginawa? Binasa yung script, tapos nagdasal sa Buddha, sa Pailan. Ganun lang. Tsaka naniwala sa director, sa mga cast, kasi I think yun yung pinaka-importante na dapat invested ka at nagtitiwala ka because teamwork makes the dream work. JL, ikaw! Paano napunta sa'yo yung yung casting part nito? Paano napunta sa'yo yung role and bakit mo gustong gawin yung pelikula? Wala, nag-biday din ako. Joke lang. Sana naiintindihan niyo po yung process ko. Nag-audition po ako right after ko lumabas ng PBB. Audition agad ako. Kahit wala po. And how do you feel na nalaman mo na ito ay Cinemalaya entry? Na Cinemalaya entry ito, paano mo na... Puno-puno ako ng doubt sa sarili ko nun na Cinemalaya, hindi ko alam kung kaya ko. Kasi that time, parang isang workshop pa lang yung napapasukan ko, hindi pa ako sanay umarap sa camera, hindi pa ako sanay makipag-usap kila direct sa lahat ng prod. Kasi puno-puno ako ng self-doubt kung kaya ko talaga. And ayun, hanggang dumating naman sa taping na napagaan naman nila yung love ko. And how was the preparation for the character? Before ako pumunta ng Ilocos, to be honest, hindi ko man lang natapos yung basahin yung script nun. Kasi ayun, ang dami rin ng schedule. And paglapag ko sa Ilocos nun, doon ko na-meet si Direk Carlo Cato. Kahit siya na pressure. Kasi gets niya na wala pa akong experience, wala pa akong kaalam-alam. So ayun, ang dami sa akin pinagawa nun. Parang pinapatalon ako ng parang palaka. O gano'n. Hindi ko alam na parte pala ng workshop yun. So, pero na-feel ko naman si Direk Cato na punong-puno ng pressure talaga kasi hindi ko magawa. Sobrang nahihiya ako. And sabi ko na lang, Direk, tiwala ka na sa akin. Ako na lang bahala. Ganun. So, nagtiwala naman siya habang so nagsunod-sunod yung araw. Medyo nag-loosen up naman ako. Ano yung highlight for both of you while shooting the film? Stabilo boss, color green. Yung highlight, yung acting coach kasi namin, si Direk Carlo, madami siyang boka. Actually, Direk dito, wala naman siya, di ba? May friend pa si Direk Carlo dito. Okay, labas muna kayo. Si Direk kasi, madami siyang chika para magkarga kami. Kasi nga, sa kanya nang galing yung puso ng pelikula. Sabi niya, Ina, itong silyo ni JM ang puso ng pelikula. Parang siguro maiyak kami na maramdaman namin dalawa, natatawa talaga ako. Tapos kinakamusta niya ako na parang, kamusta pamilya mo? Kamusta ka? Lalo akong natatawa, kahit gusto mong umiyak. Alam ko yung gustong panggalingan ni Direk, pero tarantado kasi ako, di ba? Pag kinamusta mo ko, ito, yung tatay ko, ex-convict. Ganito pa ka naman, pero mabait na siya ngayon. So, ayun, parang Tinabi ko na lang, kagaya kasi ni JM, first ko din na may ganitong klase ng, dati kasi puro dumadaan lang ako na may hawak na payong sa mga malabas, di ba? Ngayon yung may nagtiwala talaga. So, Direk, JD, thank you sa inyong lahat. So, nagtiwala na lang din ako kay JM. And in fairness, nakita niyo naman yung film, mag-best actor siya bukas. Ang galing niya talaga. So, parang ako, nadala na, nagtiwala na. Teka na lang, okay na, okay na. Okay na, kaya may mga nangaaway sa akin sa Twitter. Bye po kayo lahat, mga youngsters. So, ayun, parang inalala ko na lang yung napag-alala ko sa Meisner. Tapos,
Si Miss Elora po, teacher ko sa Meisner. Asa si Elora? Ayan. Ganun yung kagaling. So, ayun. Ganun yung ginawa ng preparation for the character. Karga-karga. Tapos, ikaw na? Highlight. Ay, highlight pa rin tanong! Sige, paano highlight mo nung nasa Ilocos kayo Lahat. shooting? Halos lahat ng araw na in-stay ko doon, highlight na sa akin. Kasi kada araw talaga bagong learnings eh. Kasi adapt lang talaga ako ng adapt. Open ako, hindi ako nahiyang magkamali. Ready akong masabihan ko ano dapat gawin ko, ano yung tamang gawin. So, lahat. Remarkable. Until now, hindi ko malilimutan. Kaya ko pang i-detalye bawat nangyari. So, Right. So let's hear. Patay yan. Ikaw, JM. Ano yan, JM? ako, lahat eh. Pero syempre kailangan ko but pumili sa okay, character ko. Oo, grabe. 95% of the film. Diba? 95% of the film nandun ka. Si Elora. Ayun si Elora. Ma'am. Ay, hello. Palakpakan po natin ang music. Miss Laura. Sasagot na ako. Apo. Well, sa akin yung sinabi ni Max kay Alicia na hindi mo lugar yun. Ako dapat yun kasi nung time na yun, nung nasa ganong edad din ako, yun na yun eh. Karamihan ng kabataan ngayon at that age, mas pinipiling pagbasehan yung sariling paniniwala nila. Bingin sila sa lobby ng iba, sa opinion ng iba, na parang dalawang sampal sa akin yun habang ginagawa yung pelikula na, oo nga no, parang at the end of the day, sila pa rin talagang may alam kung sila ang nakakaalam kung ano yung tama, sila yung nakakaalam kung ano yung dapat mong gawin. At ayun, parang doble aral sa akin yung linyang yun. Nag-agree silang lahat. Ako po, ang paborito ko pong line, yung line po ni Coca. Yun na lang, parang mag-isip. Hindi, ako yung line nung nanay ko, ni Nanay Perla na yung mga tao ayaw nga ng babaeng presidente, bakla pa kaya. Kasi parang itig sa micropolitics nung film, yung matinding machismo ng bansa na basta lalaki, no? Kahit na bastos, wag nanakaw, maraming anak, walang moral value, basta lalaki, gustong gusto natin. Mali yung napasabi ko. Yes, ayan yung Ikaw, Miss Laura. The final ending, yung Coca at si sorry, I forgot the name here. Si James' character, Max. When you guys made that sequence specifically because of course Coca is a queer character, and that being that she struggles very much homophobic positioning, both on the socioeconomic and other everything basically at this point. How did you attack two different economic backgrounds, being one mamayaman ng that's like parang privilege but doesn't get the father's attention right there, while you see Max, for example, who doesn't have that same position. How did you guys like make that feeling for both of you to attack that sequence specifically? Sorry, I'm very sorry. I'm very sorry. Sorry, I'm speaking English. Joke lang. Ako talaga. Okay lang Tagalog. Hindi ko understand. Sorry, Tagalog? Tagalog if you want. Hindi, okay. Aba, alam mo kung make-up ko lang yun ha. Medyo... Ikaw nga, gagets mo? Gagets mo? Ako gagets ko. No, you know... when I first accepted this script, one thing that moves me is the fact that the character of Coca Uriel is so very personal, because I think what she's going through is
the most common thing that every part of the community is going through as well. Like we are being disowned by our own parents, and sometimes we look for our validation somewhere else just because our parents doesn't want us. So when I studied the script, I just focus on the feeling of every other LGBTQIA plus people and kids out there who's having that struggle, and having a brother who wanted to meet a homophobic father. So when I attack the role, I created that scenario in my head that as much as I want my father, my parents will never validate me. I will only validate myself, and I will love my baby brother and let him know that he doesn't need to meet our father just to feel valued or worthy. Wow. Perfecto ng konsepto. Alright, may tanong dito si Miss Rhea. Ay, si JM? Hello po, good evening po. Meron pa. Sorry. Ikaw! Hindi mo pinagsagla Nahila lang ako, namin. Grit. Pasensya. Sa akin, while doing that Wow. sequence, hindi aside. Ayan, Hoy, magkakanada ka! practice na yun, no? Hindi, nung nasa sequence na yun, wala eh, pinatong ko lang din yung character ni Ate Ina sa akin, na ako na si Max, na naghahanap ng isang gabay ng isang ama, na ang buong akala ko eh ako lang. Then suddenly nalaman ko na marami kami naghahanap, at mas may malalim pa na ibang anak, na mas malalim pa pinagdadaan ko para sa akin, like si Coca na part ng community, si Sam, sorry, Lunukin mo na yan. Sayang yan. na part ng community, na which is yun yung reason niya kung bakit hindi siya matanggap ni Boy ka na. And then ayun lang, parang tinatong ko lang na bakit masyado kong iniikot yung isip ko sa sarili ko lang, na hindi ko buksan yung isip ko sa ibang tao, na mas mahigit pa yung pangangailangan sa akin. Yeah. Thank you, Michael. Lord, thank you for giving the safe space for the, it's just also for the queer community and someone who's Alright, an ally, next and question. for family, for family and everything. For everyone. No, cloud chaser lang po talaga. Kung ano pong gusto niyo marinig. Thank you po. No problem.